Yung usap mga amigo, Jan Totep. So ngayon po, pag-usapan natin yung number 1 na sinesearch po sa Google Trends, yung how much is the salary of an international seaman. So, wala nang intro-intro, rekta na agad. So ito po, base lang po ito kay digido.ph. So, sinearch ko lang po. Sa kanya po yung medyo pinakamalapit na sahod ng mga seaman. Sa left side po is yung sa mga tanker, then sa right side naman po is yung mga sa dry cargo ships. Ang cadet po sa dry cargo ship is 200 to 750 yung pinaka mababa. Pinaka mababa at saka yung pinaka mataas. Then sa mga tanker naman is 600 to 1,255. Malaki yung pinakaiba niya dahil yun nga, unang-una sa mga tanker, yung risk at saka yung expertise, may iba kasing training, may mga tanker general tanker familiarization, BTOC na yung tawag nila ngayon. Then sa mga LPG, LNG, may ibang training pa yan sila. Kaya mataas yung bayad sa kanila. Saka yun nga, yung risk talaga, yung binabayaran dun. Then next lang po is sa messman. Ang messman sa mga cargo ship is 500 to 1,446 yung pinakamataas. Then sa mga tanker naman po is 1,450 to 2,500. Then next naman is ang chief cook sa mga dry cargo is 1,600 to 2,600. Grabe, taas nito ah. Sa kaya yung general cargo na makapag-apply nga. Then sa tanker naman is 1,750 to 2,500. Lalo sa general cargo mataas pa. Sa kaya itong company na to? Sa kaya nila nakuha yung rate na yan, no? Hindi ko alam eh. Then wiper at saka OS. So yung wiper at saka OS messman yan, isa lang po yung sila yung pinakamababang posisyon sa kada department. Pero syempre, ibukod yung cadet. Then next naman is oiler at saka AB. So sila yung pareho ng position sa mga department. Ang nawala lang dyan sa kusina, dati may steward ka, so tinanggal na nila. Nakita nila na kaya naman gampanan ng messman yung trabaho ng steward. Yan, di ba? So syempre ganito, nagtitipid, dumadami yung trabaho. Kumukunti yung tao, dumadami yung trabaho. Then, yan, so oiler saka AB. Ang sahod nila sa mga dry cargo ship is 1,387 hanggang 1,672. So ito na yung mga normal na rate nila talaga. Then sa tanker naman 1,450 to 2,100. Mataas din no kung ano yun mo, pero sabagay depende talaga kung anong company at saka anong principal yung sinasakyan. Then next naman is yan, Peter, bosun, pumpman, saka chief cook. Yan yung mga pare-pareho ng rank talaga sa barko, pare-pareho silang posisyon. Yung tawag sa kanila is petty officer. Ang sahod ng Peter is ang sahod ng bosun saka Peter halos pareho dito. Pero dun sa sinakyan ko, ang pareho ng sahod is bosun, hindi pala. Ang pareho ng sahod is Peter at saka pumpman, then chief cook, pinakamababa yung bosun. Pero hindi ko alam bakit ganoon, di ba? Depende sa company talaga. Sa mga dry cargo ships, ang sahod ng Peter is 1,650 to 2,200. Then bosun 1,600 to 2,000, medyo mababa, di ba? Walang pumpman dito kasi sa mga tanker lang talaga yan. Dito naman sa mga tanker 1,950 to 2,500. Grabe, taas ni Peter ah. Ang pumpman 2,250 to 2,900 sa mga chemical. Kaya mataas talaga si pumpman dahil yun nga, yung trabaho niya more on cargo talaga. Doon siya nakapokus kasi dalawa sila ni chipmate na nagtutulungan doon sa mga cargo. Then next naman is electrician. So dito na tayo sa mga officer. Sa dry cargo 4,000 to 5,600 yung pinakamataas. Sa mga tanker naman is 3,200 to 8,100 sa LPG or LNG. Kahit ganito lang sahod mo, no? 8,000, no? Kukwento mo yun, mga nasa 200 plus din yan.
Grabe, laki. Then, dito naman, next is sa gas engineer sa tanker o wala dito sa mga dry cargo. So, LNG or LPG, 7,500 to 10,000. Ang sweldo nito parang shipmate na. Laki ah. Diba? Next po is port engineer sa mga dry cargo. 2,200 to 3,200. Then, sa mga tanker naman is 3,300 to 4,500. Laki rin pala pinagkaiba pag tanker, no? Sa third engineer naman, 2,700 to 4,500. Then sa mga tanker, 4,000 to 5,250. Yun doon naglalaro yung sahod nila. Malaki na rin. Then sa second engineer, so yung second engineer, yan yung kapareho ng rango ng chiefmate. Kasi ang kasunod ng chief engineer, then captain, yun yung pareho talaga. Pero kung ano yun mo, pinakamataas talaga, overall in charge is captain. Second engineer is 6,700 to 9,500. So, sa bulk, din yung pinakamalaki. Then, sa mga tanker is 8,000 to 12,300. So, doon naglalaro yung sahod nila. Next naman is sa chief engineer. 7,700 to 12,000. Yan, sa mga dry cargo. Then, sa mga tanker, 10,500 yung pinakamababa. And pinakamataas is 15,000. Itong mga pinakamataas na to, ito na yung mga European rate. Yan na. Tapos sa pinakamababa, halos ganyan yung mga sahod ng mga Pilipino, mga Asian. Pero yung mga parang pinakasagad nila, katulad nito, 15,100 report. Ito na yung mga European rate. Kaya mataas. Next naman is third mate. 2,000 to 4,000. Doon naglalaro yung sahod nila sa cargo ships. Then sa mga tanker naman is 3,100 to 4,500. So halos pareho lang sila ng port engineer. Second mate. Yan. Second mate saka third engineer. Ito naman yung magkapareho ng sahod. 2,500 to 4,500. Sa tanker naman is 4,000 to 5,250. Malaki din, no? Yan. So, lang po, pareho lang sila ng sahod, pero magkaiba talaga sila ng truck. Then, next naman is shipmate. 6,000 to 9,500. So, sa bulk, yung pinakamalaki din. Then, shipmate sa mga tanker is 8,000 to 12,000. Yan, so halos pareho din ng second engineer. Pero dito, mas mataas yung second engineer sa LPG. Then, master, pinakalas is 8,000 to 13,000 sa mga general cargo yung pinakalas. Then, sa tanker naman is 8,000 to 15,400. So, pinakalas is sa LNG. Yan, so nakita nyo po yung pinakaiba ng sahod ng mga dry ship sa mga tanker or wet fleet tawag nila. Medyo yun nga. Yan. ang pinakaiba lang talaga is yung risk. Then next naman natin is seaman benefits in the Philippines. Yan. So aside from the high salary being offered to seaman and in the Philippines, here are some benefits you can enjoy along with your job. So number 1 is tax free. Wala talagang binabayaran na tax. The Philippine government has given guarantee that it will not take any tax from any remittance and salary from seamen. What you earn will be 100% yours. So, yun lang isa talaga sa kinaganda. Then, opportunities to travel. Be a seaman and see the work. A seaman job affords you to travel at different countries and for free. So, totoo naman talaga yun. Kahit saan ka mapunta, basta pwede mag-shore leave ka. Yan, so, nung ako talaga, hanggat pwede lumalabas ako kasi nga in-enjoy ko talaga yung mga bawat bansa na napupuntahan namin. Yan, pero mall lang yung pinupuntahan ko. Kaya bumibili ako ng mga gadgets, yan. The benefit is called shore leave. This short leave is good for moral and re-energize, especially when you are on board for a long while. This also gives you the chance to meet people, immerse in different cultures
experience interesting places. So, yun talaga, no, kailangan talagang mag-shore live ng isang seaman. Unang-una yun, para mapag-unwind, makapag-relax, makakalimutan mo na saglit yung trabaho sa barko. Yan. Generous leave or holiday periods. As seafarers are away from home for extended periods, they can also enjoy extended stay when they come home. Yun nga. Ikaw na lang talaga pipili kung kailan mo gustong sumakay. Transferable sea gain skills. There are many career opportunities for shore-based management which require people with seafarers experience. So, isa na dito yung mga instructor sa mga training center. Favorable long-term prospects. There is predicted massive shortage, so demand for more qualified ships officers to meet the skill required by international shipping companies will increase. So, kailangan ng mga ships officer mo. Pero ang dami naman ng mga nag-exam ngayon na pumapasa. Yung mga, yan nga, nahirapan lang silang ma-promote dahil marami talaga ngayon yung mga pumasa na may lisensya na nagre-ratings muna. Yan. So, hanggang dito na po mga amigo. Maraming salamat po sa panonood and thank you for watching.